Mula sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps, ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program sa ulo ng mga balita. Admirals Cup 2024 formal na nagbukas. 4th Marine Battalion tumulak patungo sa Southwestern Frontier. International Humanitarian Law Month 2024 ipinagdiwang ng Philippine Marine Corps. Mandirigmang Marino nakatanggap ng parangal mula sa Metrobank Foundation. Change of command ceremony sa 1st Marine Brigade ipinagdiwang. Isang kumpanya ng Marines ipinadala sa South Ubyan, Tawi-Tawi. Retirement rights para sa Sergeant Major ng 3rd Marine Brigade iginawad. Deputy Chief of Staff J6 nag-farewell visit sa Ilocos Norte. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines, at 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. Magandang araw. Ito ang mga balita ng mga mandirigmang marino na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Inihatid ng mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. At ako si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Formal na binuksan ang pinakahihintay na Admirals Cup noong August 13, 2024 sa Bonifacio Naval Station Grandstand sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahin ito ng Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Philippine Navy. Sa kanyang mensahe ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng nasabing paligsahan. Bukod sa tug of war at relay, sasabak din sa iba pang sports ang mga kumakatawan sa iba't ibang PN units, tulad ng badminton, volleyball, football, lawn tennis, basketball, table tennis, e-games, arnis, taekwondo, chess, shooting, boxing, swimming at triathlon. Inaasahang sa pamamagitan ng month-long sports competition na ito ay maipapakita ang kakayahan at disiplina ng bawat isa. Bukod dito, inaasahan ding mas titibay ang samahan at pagkakaisa ng mga kalahok mula sa hukbong dagat ng Pilipinas. Matapos ang reorientation ng 4th Marine Battalion, ay opisyal na silang ipinadala sa Southwestern Frontier ng ating bansa para sa kanilang bagong misyon. Isang tradisyon ng Philippine Navy ang magbigay ng tinatawag na send-off ceremony sa ating mga kawal na opisyal na magtutungo sa kanilang bagong misyon. Si Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr., Philippine Navy, na siyang kasulukuyang Flag Officer in Command, ang namuno sa tradisyonal na seremonyang ito na ginanap sa Naval Station Heracleo Alano sa Cavite City noong 12 ng Agosto 2024. Sa kanyang mensahe sa ating mga Marines ay pinuri niya ang pagbabago ng 4th Marine Battalion mula sa pagiging ground-centric unit tungo sa isang adaptive, maliksi at dalubhasang unit sa aspeto ng littoral maneuvers at maritime security ng naval warfare. Ayon naman sa Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang reorientation ng ating mga mandirigmang marino ay patungkol sa pagbabalik nito sa pagkakaroon ng naval character pati na rin ang pagising ng diwa ng pagkakaroon ng maritime soul na siyang kailangan upang makatugon sa pangangailangan sa archipelagic defense ng Pilipinas. Ang 4th Marine Battalion ay bahagi lamang ng espesyal na puwersa ng inyong Philippine Marine Corps para sa littoral at archipelagic maneuvers, para sa pagtatanggol ng ating mga baybayin, pagkontrol sa mga pangunahing maritime terrain, mga linya ng komunikasyon sa dagat, mga strategic transit passage, mga isla at mga kumpol ng isla sa kapuluan ng Pilipinas. Nakiisa ang Philippine Marine Corps sa paggunita sa International Humanitarian Law na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Agosto. Muling pinagtibay ang pangako ng ating Philippine Marine Corps sa pagkilala sa International Humanitarian Law ngayong buwan ng Agosto. Sa isinagawang simultaneous flag raising ceremony at commitment oath-taking sa mga kampo ng ating Marine Battalion. Ipinagdiriwang ang International Humanitarian Law na may tema ngayong taon
The 75 years of upholding international humanitarian law, awareness, care, peace, and progress of IHL in the New Philippines. Ang seremonya ay ginanap upang muling pagtibayin ang pledge ng unit sa mga prinsipyo ng IHL na namamahala sa pagsasagawa ng armadong tunggalian. Tiniyak din ang proteksyon ng mga sibilyan at mga makataong pagtrato sa lahat ng individual. Sa pagtatapos ng seremonya, nagkaroon ng panibagong kahulugan sa mga Marines ang layunin ng ganitong selebrasyon. Binabati namin ang tinaguriang Palawan's Empowerment Vanguard for the Indigenous People ng MBLT-3 na si Staff Sergeant Michael S. Rayanon, Philippine Navy Marines, bilang Metrobank Foundation's Outstanding Filipinos 2024 awardee. Ang iyong walang sawang dedikasyon at hindi natitinag na pangako sa paggawa ng pagbabago tungo sa pagpapalakas at pagiging isang tagapagtanggol ng mga katutubo ng Palawan ay nagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Ayon sa kanyang mga kasama sa MBLT-3, nagpakita siya ng halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod na kinapapalooban ng tunay na diwa ng serbisyo sa bayan. Kasama ng iyong tame but fierce family, salamat sa walang sawang paglilingkod sa ating bayan. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng Brigada. First Marine Brigade may bagong commander. Para sa buong detalye ng balitang yan, narito si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Isang kumpanya ng Marines ipinadala sa South Ubian, Tawi-Tawi. Para sa kabuuan ng ulat para sa 2nd Marine Brigade, pakinggan natin ang report kay Corporal Adjudenry Abragan, Philippine Navy Marines.
Pinarangalan ng retirement honors ang Sergeant Major ng 3rd Marine Brigade. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat ng 3rd Marine Brigade. Narito si Corporal Avel Rubillos, Philippine Navy Marines. Deputy Chief of Staff J6 Armed Forces of the Philippines nag-farewell visit sa Headquarters Marine Battalion Landing Tintem sa Lalo, Cagayan. Para sa buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Alam niyo ba na may marathon din ang Philippine Marine Corps? Para sa mga nagnanais na mapabilang sa The Few the Proud Philippine Marine Corps, maaari kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office para sa detalye ng schedule at kung paano mag-apply sa Naval Officers Candidate Course o Marine Basic Course.
Maaari kayong magtungo sa opisina ng ating recruitment na matatagpuan sa Marine Barracks, Trudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag kalimutang i-like ang ating official Facebook page para sa mga karagdagang kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shoutout muna tayo. Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Lieutenant Commander Edward Pablico, Philippine Navy, Ensign Dulay, Ensign Badang, Lieutenant Junior Grade Nunez, Miss Suzanne Baligat, Mr. Choi Novello ng Naval Sea Systems Command. Congratulations to the Coastal Defense Regiment for their 4th Activation Day. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Para sa lahat ng mga active Marines, patuloy pa ring tumatanggap ng mga entries para sa book review contest ng Philippine Marine Corps. Ang kailangan lamang gawin ay basahin ang CPMC's Professional Reading List at magbahagi ng inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsulat. Layunin ng programang ito na mahasa ang critical thinking, reading at writing skills ng lahat ng individual Marines. Ito ay magtatapos sa huling araw ng Agosto. Para sa karagdagang detalye kung paano sumali, i-scan lamang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Muli ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. At ako si Second Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.